Isipin mo ito. Kadalasan kapag nag-iisip tayo tungkol sa mga babala mula sa langit, ang naiisip agad natin ay yung mga nagliliyab na palumpong o kaya umuugong na boses mula sa mga ulap. Oo, yung mga tipong grandioso talaga, mga himala na parang sa pelikula. Eksakto. Mga naglalakihang himalas na nakasulat sa kalangitan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang seryosong babala mula sa itaas, dumating sa anyo ng isang simpleng sabon ng isda at ilang patak ng sarsa ng pork adobo? Nakakatawa mang isipin, no? Pero madalas kasi, hinahanap natin yung sagrado sa mga malalayong bagay. Nakakalimutan natin na minsan yung pinakamalalim na mensahe ay nakatago lang sa ating mga pang-araw-araw na desisyon. Kahit sa kung ano yung ulam natin sa tanghalian. Totoo yan. Para sa ating malalimang talakayan, mayroon tayong mga nakalap na dokumento, mga artikulo, mga social media posts at ang pinaka-interesante sa lahat, isang aktwal na audio recording mula sa isang Zoom meeting. Yung recording ng komunidad ni Narciso Olalo. Oo, siya nga. Tinitingnan natin itong mga files tungkol sa kanya. Isa siyang Pilipinong faith healer. At ang talagang nakakabilib dito ay hindi yung pagtatalo kung totoo ba o peke ang mga milagro niya. Correct, kasi hindi naman natin mission na humusga dito eh. Ang mas malaking kwento dito ay kung paano niya ginagamit ang Zoom, ang modernong medisina at pati na rin ang mga panaginip para magbigay ng kahulugan sa buhay ng mga tagasunod niya. Lalo na sa gitna ng matinding takot sa sakit, di ba? Oo, isang napakagandang anggulo niyan. Kasi kung papansinin mo, isa itong malalim na pag-aaral sa sikolohiya ng tao. Paano ba tayo naghahanap ng katiyakan sa mundong puno ng mga bagay na hindi natin makontrol? Lalo na sa health natin. Exactly. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa komunidad ni Olalo, makikita natin kung paano naghahalo ang pananampalataya, yung mga mahiwagang panaginip, at yung personal na pangamba natin sa kalusugan. Kaya simulan natin sa pinakaugat. Sino ba itong si Narciso Olalo? Ayon doon sa mga tala mula sa komunidad niya, kinikilala siya bilang #1 instrument chosen by God. Wow! So, hindi lang siya basta manggagamot. Hindi. Siya daw ay isang mensahero para sa kaligtasan at marin niyang ipinapangaral yung nalalapit na second coming o pagbabalik ng Diyos. At nakasentro ang lahat ng ito sa tatlong medyo simpleng tuntunin. Oo, nabasa ko yan sa source. Yung una, magsisisi sa kasalanan. Pangalawa, i-renew ang buhay Kristiyano. At yung pangatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya. Mukhang pangkaraniwang mensahe ng isang religious leader, tama? Oo, parang standard na naririnig natin. Pero ang nagpapaiba kay Ulalo yung istruktura ng operasyon niya. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, halos lahat may presyo, di ba? Kahit ang pagpapagaling o simpleng pagkonsulta lang, may bayad. Naku, totoo yan. Lalo na sa ospital. Pero ayon sa mga pahayag ni Ulalo, mahigpit ang utos ng Diyos sa kanya na huwag maningil. Kahit isang sentimo, wala talaga. Libre ang panggagamot, ang pangangaral at yung mga oras na ginugugol niya sa Zoom. At doon ako medyo napaisip libre. Like, absolutely free. Siyempre, ang unang reaksyon mo dyan kapag nakikinig ka, wow, napakabuti naman niya. Natural na reaction yun. Pero kung titingnan natin yung aspetong panlipunan, yung pag-alis ng bayad na pinansyal, limili ka ng ibang klaseng utang, hindi ba? Utang na loob. Nakuha mo. Isang emosyon o espiritual na utang na mas mahirap bayaran kesa sa pera. Sa larangan ng sosyologiya, kapag tinanggal mo ang pera sa isang transaksyon ng tulong, mas tumitibigsa yung katapatan ng tao. Kasi pakiramdam nila pure yung intention mo. Tama, naniniwala silang purong misyon yung ginagawa niya, kaya mas bukas silang isuko yung buong tiwala nila. Pero hindi lang dyan nagtatapos yung impluensya niya. Nakasulat din sa mga dokumento na mayroon siyang tinatawag na power of mind. Oo, nabasa ko yan. Ayon sa mga tagasunod niya, kaya niyang makita ang buong kwento ng buhay ng isang tao, mahulaan ang hinaharap, at ito ang mabigat,
makita yung mga kasalanan ng mga tao kahit pa ng mga taong matagal ng patay. Wait, teka lang, diyan ako medyo napapahinto. Seryoso ba? Para siyang may X-ray vision, hindi lang sa physical na katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa ng tao. Parang ganun na nga ang claim nila. Pero paano ito nagagawa sa totoong buhay? I mean, madaling mag-claim na may kapangyarihan kang makita ang nakaraan o hinaharap, pero paano ito isinasalin kapag kaharap mo na ang isang aktwal na pasyente sa isang Zoom call? Paano nagiging spiritual na MRI ang isang simpleng pag-usap? Magandang tanong yan, kasi dyan papasok yung konsepto ng mga panaginip. Hindi niya ito ginagawa sa pamamagitan ng direktang panghuhula, kundi gamit ang metaphorical na wika ng kanyang mga panaginip. Merong nakatalang napaka-espesifikong pangyayari noong Setyembre 29, 2022. Aha, ito yung paborito kong part sa sources natin. Ganito yung naging eksena sa panaginip niya. Nasa loob daw siya ng isang food court. Nagugutom siya at habang tinitingnan niya yung mga ulam na nakahain, nakita niya yung isang sabaw ng preskong isda, parang isdang maya-maya. Aha, yung red snapper. Oo, gusto sana niyang kunin ito, pero hindi niya magawa dahil may dala siyang paper bag at isang handbag ng babae. Tapos kumain siya sa isang lamesa at doon niya nakita ang isang babae mula sa komunidad niya. Tatawagin natin siyang Miss K. Okay, so nandoon si Miss K sa panaginip? Oo, at sa panaginip si Miss K daw, may kausap na lalaking nakasuot ng light blue na scrub suit na may puting damit sa ilalim. Hanggang dyan parang isang ordinaryo o medyo magulo na panaginip lang, diba? Oo, parang normal na panaginip na walang sense minsan. May nakita siyang isang kakaibang detalye. Sa likod daw ng kutsarang ginagamit niya, may hugis oval na bagay at sa ibabaw nito ay may nakadikit na parang malabong bulak. Cotton. Bulak sa kutsara? Oo. Tapos, narinig niya ang boses ng Diyos na nagsabing ang lalaking kausap ni Miss K ay isang doktor at sinamahan nila si Miss K nang hindi nito nalalaman. Teka, ang laking talon naman ng imahinasyon yan. Paano naging doktor bigla? Tapos paano ikokonekta yung kutsara at bulak? Hindi ba parang pinipilit lang nating gawan ng koneksyon ang isang simpleng panaginip sa isang medical condition? I mean, human nature na natin yung maghanap ng pattern kahit wala naman talaga, di ba? Talagang maiisip mo yan. Sa psychology, tinatawag niyang apophenia. Ang natural na tendensya nating makahanap ng makabuluhang koneksyon o pattern sa mga bagay na tila random at walang kinalaman sa isa't isa. Apophenia. So gumagawa lang siya ng pattern. Well, para sa atin baka ganon. Pero sa konteksto ng community ni Olalo, hindi nila ito nakikita bilang apophenia. Nakikita nila ito bilang pag-decode o pag-translate ng mensahe ng Diyos. So paano niya na-decode yung kutsara? Nang ipinaliwanag ito ni Olalo sa Zoom meeting nila, sinabi niyang ang oblong na kutsara ay sumisimbolo sa bato o kidney ni Miss K. At ang malabong bulak, iyon daw ang inilalarawan ng mga doktor na malabong bahagi o particle na nakita sa kidney ni Miss K sa mga nakaraan niyang test. Okay, sige. Sabihin na natin ganon ang interpretasyon niya. Pero paano yung sabaw ng isda? Bakit maya-maya pa nasa food court? Ang sabaw ng fresh kong isda ay naging isang direktang reseta mula sa langit. Ipinapahiwatig nito na kailangang kumain ni Miss K ng mga masustansya at sariwang pagkain para matulungan ang kanyang bato. So dietary advice din galing sa panaginip. Oo, ang napakagaling dito kung paano pinaghahalo ni Olalo yung mga lumang simbolo ng pananampalataya tulad ng boses mula sa langit at panaginip, tapos ihahalo niya sa mga napakamoderno at klinikal na termino tulad ng
ultrasound, medical scrubs at particle. Parang pinagsama yung simbahan at ospital. Eksakto. Ang resulta nito ay isang modernong uri ng panggagamot na umaapela sa isang pasyenteng nakakonfine sa 21st century. At narito ang catch ha. Ayon sa recording, hindi daw alam ni Olalo na may nakaschedule na ultrasound si Miss Kay sa mismong araw na yon. Wala siyang ideya. Wala talaga. Wala. Pero noong nag-usap sila sa Zoom, ibinahagi ni Miss Kay na mayroong siyang chronic kidney disease o CKD stage 3. Noong 2019, sa huli niyang ultrasound, may nakitang maliit na particle at ang sukat ng kanyang kanang kidney ay 9.9 centimeters. Medyo malaki na yon, pamagana siguro. Oo. Matapos ang panaginip ni Olalo, nang lumabas ang bagong resulta noong September 29, bumaba ang sukat nito sa 8.9 centimeters. Walang nakitang bagong problema. Wow! Makikita natin dyan kung bakit napakalakas ng kapit ng mga tao sa kanya. Kasi ang pisikal na ebidensya, yung pagliit mula 9.9 centimeters pababa sa 8.9 centimeters nagiging katunayan or validation ng espiritual na karanasan. Nawala yung takot ni Miss Kay. Oo, nabanggit pa nga sa audio recording na pati yung asawa niya na nag-leave pa sa trabaho sa sobrang kaba, nagulat nang makita siyang nakangiti sa waiting area ng ospital. Naramdaman kasi ni Miss Kay na may kasama siya sa loob. Para sa iyo na nakikinig, isipin mo nga naman, nandun ka sa waiting room, stage 3 CKB ang daladala mo. Ang bigat, no? Yung pakiramdam na unti-unting sumusuko ang katawan mo at wala kang magawa. Nakakatakot talaga yun. Tapos biglang may magsasabi sa iyo na hindi ka nag-iisa, na may isang kapangyarihang nakabantay sa bawat galaw ng doktor mo. Napakalaking ginhawa nun. Parang inabot ang manibela ng buhay mo sa isang mas magaling na driver. Isang napakagandang analohiya niyan. Ang pagbitaw sa kontrol isa sa pinakamalaking ibinibigay na ginhawa ng pananampalataya, lalo na sa mga may malubang sakit. Dahil ang totoo, wala naman talaga tayong kontrol sa kung kailan babagsak ang ating kalusugan. Totoo. Pero, at dito tayo papasok sa mas malalim na usapan. Yung pagbitam mo ng manibela, may kapalit yan. Kapag naniniwala kang hawak ka ng isang mas mataas na kapangyarihan para iligtas ka, kailangan mo ring maniwala na nakabantay ito sa bawat pagkakamaling gagawin mo. Parang double-edged sword. Oo, hindi pwedeng protection lang, may kasama itong matinding accountability. Oo nga naman. Kasi hindi natatapos ang laban kapag lumiit ng kidney. 'Di ba? Paano mo sisiguraduhin susunod sa diet ang isang pasyente kapag wala na siya sa ospital? Mahirap i-monitor yon. Kaya dyan tayo dadalhin sa susunod na pangyayari na talagang magpapakamot ka sa ulo sa dami ng koneksyon. Oktubre 2, 2022. Ilang araw lang matapos yung milagro sa ospital, gusto sanang mag-fishing ni Olalo dahil araw ng linggo. Pilit niyang hinabol yung huling biyahe ng bus. O ano nangyari? Ayon sa kwento, naiwan siya ng last trip na dumaan ng 3:56 ng madaling araw. Ilang segundo lang daw ang naging pagitan. Dahil naiwan siya, umuwi na lang siya medyo dismayado at binuksan ng computer niya. Isang napaka-ordinaryong inis, di ba? Naiwan ng bus. Pero ang maliliit na aberyang ito, nagiging malalaking divine intervention sa pananaw nila. Oo, kasi pagbukas niya ng computer, nakachat niya si Miss Kay. At dito umamin si Miss Kay na nahihilo siya, ang taas ng blood pressure niya at hindi maganda ang pakiramdam niya. Nabanggit pa nga niya na ang kanyang sakit na CKD ay isang silent killer. Nakakatakot talaga ang silent killer na sakit. Kaya nga, nagpasya sana si Olalo na i-cancel na muna ang kanilang online meeting para makapagpahinga si Miss Kay. Pero hindi nagtagal, dinalaw siya ng matinding antok at nakapanaginip na naman. Eto na, panaginip part 2. Oo, at ito yung panaginip na medyo kakaiba, seryoso. Nakita daw ni Olalo ang sarili niyang nakatayo, malapit sa isang poste ng ilaw. Gabi daw.
Tapos, biglong may isang malaking baka o kalabaw na gustong sumungay sa kanya. Teka, biglang may kalabaw sa gabi? Oo. Para makaiwas, aakyat sana siya sa poste pero buti na lang lumayo yung hayop. Tapos habang naghihintay siyang may masasakyan pabalik, may lumapit sa kanyang lalaki. Tinanong niya kung may sasakyan pa at nalaman niyang ang lalaki pala ay si Jesus Christ. Oh, so may direktang usapan sila? Oo. At heto ang dialogue nila ha. Tinanong daw siya ni Jesus, saan ba ang gusto mo? Sa langit o sa lupa? Sumagot si Olalo, sa lupa. At ang naging tugon ni Jesus, kidney. Kidney! Seryoso ba to? Parang AI-generated na script na naguluhan, di ba? Bakit kidney ang isasagot kapag pinili mong manatili sa lupa? Anong ibig sabihin nito? Literal na inialay mo ang bato mo? Sa unang dinig talaga, walang sense. Parang nakakatawa pa nga eh. Pero kung hihimayin natin ang interpretasyon ni Olalo mula sa recording, bawat detalye, gaano man ka-absurd, may tiyak na ibig sabihin para sa sitwasyon ni Miss Kay. Okay, let's decode. Paano niya ipinaliwanag? Una, yung naiwan siyang bus, hindi raw yun aksidente. Plano yun para hindi siya matuloy sa pangingisda, para mausap niya si Miss Kay na masama ang pakiramdam. Makes sense. Para nandun siya sa computer. Pangalawa, yung kalabaw. Ayon kay Ulalo, kung titingnan mo ang hugis ng katawan ng isang baka o kalabaw, hugis oblong. Ito pareho ng hugis ng kidney. Ang sungay na muntik nang tumusok sa kanya, kumakatawan sa sakit na muntik nang pumatay kay Miss Kay. Ngunit piniling palayuin ito ng Diyos. Okay. So dahil lumayo yung kalabaw, ibig sabihin inilayo sa kanya yung panganib. At yung dialogue na langit o lupa. Tama, ang langit at lupa ay metafora ng buhay at kamatayan. Nang sumagot siya ng lupa, ibig sabihin binigyan pa si Miss Kay ng pagkakataong manatili sa buhay na ito sa halip na pumunta sa kabilang buhay. Kaya ang sagot na kidney ay isang deklarasyon na ginamot na ang kanyang bato para makapanatili siya sa lupa. Wow, talagang nakunik niya lahat yun ha. Grabe. Pero hindi pa dyan nagtatapos yung panaginip na yan eh. Nag-iba bigla ang eksena daw. Nasa isang bintana daw si Ulalo at sinusubukan siyang kunanan ng litrato ni Miss Kay mula sa labas. Aha. Pero nasisilaw yung kamera, sobrang maliwanag daw yung sinag na nanggagaling sa bintana. Kaya hindi makuhanan ng maayos ang litrato. Sa background, may iba pang mga babaeng tagasunod na dumating. Tapos, at ito na ang pinakamabigat na bahagi, dumating muli si Jesus na may dalang isang maliit na black box at ipinakita ito sa kanya. Ang black box. Dito talaga nagiging napakabigat ng talakayan dahil ipinakikilala nito yung mekanismo ng kontrol. Ipinaliwanag ni Ulalo sa kanyang mga tagasunod na ang bintana at ang mga taong nasa background ay sumisimbolo sa Zoom meeting nila. Kaya pala may mga babae sa background. Oo. Tapos yung nakakasilaw na liwanag na nakakasira sa litrato, mensahe iyon na hindi pwedeng itago lang sa sarili ang napanaginipan. Kailangang ipaliwanag ng malinaw sa bintana ng Zoom para maintindihan ng lahat. Paano pumasok yung black box dito? Ano daw ang ibig sabihin nun? Ngunit ang black box talaga ang sentro ng lahat ng ito Inihalin tulad niya ito sa black box na ginagamit sa mga eroplano. Parang sa eroplano talaga na nagre-record. Sa isang eroplano, alam natin na ang black box nagre-record ng bawat communication, bawat pagbabago sa altitude, pati na ang tunog ng makina. Ayon kay Ulalo, ganyan din daw ang Diyos. Ang hawak niyang black box ay naglalaman ng bawat detalye ng ating buhay, bawat desisyon, bawat kinakain natin ng patago, bawat masamang iniisip natin, naka-record lahat, walang makakatakas. Kaya pala, ganoon na lang ang takot ni Miss Kay na umamin. Noong Zoom meeting, ipinakita ng audio na sobra siyang kinabahan. Nagpapaliwanag siya kung bakit nahihilo siya at bakit tumaas ang blood pressure niya. Ang totoo pala, oo, may sakit siya. Pero
Kumain siya ng kare-kare, pansit bihon na may kasamang baboy at ang pinakamatindi, sarsa ng pork adobo. Nako, ang mga pagkaing mahigpit na bawal sa kanya dahil sa kanyang CKD. Oo, sarsa palang bawal na eh. At inamin niya na noong una, gusto niya sanang itago ito. Natakot siyang mapapagalitan ni Olalo dahil alam niyang binaliwala niya yung unang mensahe ng panaginip tungkol sa pagkain ng preskong isda. Yung maya-maya na sabaw. Oo. Alam niyang naging matigas ang ulo niya at ayon mismo sa kanya, pakiramdam niya deserving o karapat-dapat siya sa nararanasan niyang high blood dahil sa kanyang pagsuway. Ngunit dahil nalaman niyang merong black box na nakakita ng lahat, napilitan siyang umamin. Ikaw, nakikita mo ba yung napakatalinong mekanismo rito? Ang black box ay hindi lang basta isang kwento para takutin ng mga tao eh. Nagiging paraan ito para mapilitan ng mga pasyente na maging accountable o managot sa sarili nilang kalusugan. Self-policing, kumbaga. Eksakto. Alam niyang kahit i-delete niya yung chat niya kay Olalo o kahit itago niya ang mga pinagkain niya ng adobo, nakasave na sa cloud ng Diyos yung ginawa niya. Isa itong napaka-epektibong paraan ng kontrol. Totoo yan. Binabalanse ng paniniwalang ito ang dalawang makasalungat na pangangailangan ng isang pasyente. Sa isang banda, nandoon yung comfort o ginhawa na merong banal na presensya na nag-aalis ng panganib tulad nung kalabaw na piniling lumayo. Yung feeling na ligtas ka. Oo. Ngunit sa kabilang banda, nandoon din ang strict monitoring. Hindi pwedeng iasa mo lang lahat sa himala. May responsibilidad ka pa rin. Ang sarsa ng adobo na yun, kahit konting patak lang, ay naitala sa black box ng iyong kalusugan. At iyan ang dahilan kung bakit binigyan ng diin ang konseptong silent killer doon sa source. Sa tingin ni Miss Kay, ang kanyang kidney disease ang silent killer eh. Walang sintomas hanggang sa huli, na ang lahat. Ngunit ayon kay Olalo, ang konsepto ng silent killer ay mas malawak pa riyan. Bawat isa daw sa atin ay may kanya-kanyang silent killer na nag-aabang. Totoo yun. Ayon sa kanyang paliwanag sa Zoom, ang silent killer ay hindi lang nakakulong sa medical na aspeto. Hindi lang sakit. Hindi. Maaring ito ay isang aksidente sa kalsada habang tumatawid ka. Isang stroke na bigla na lang aatake kahit mukha kang malusog. O kahit nga isang puno na bigla na lang babagsak sa bubong ng bahay mo sa gitna ng bagyo. Oo nga naman. Walang pinipiling oras yan. Ang puntong ginagawa niya ang kamatayan at mga sakuna ay hindi nagpapaabot ng formal na imbitasyon. Dumarating sila nang walang pasabi. Kaya ang utos niya, laging maging handa. Pero ang paghahanda sa pananaw nila, hindi lang yung paggawa ng last will and testament o pagbili ng life insurance, di ba? Ang paghahanda ay nasa kung paano mo pinipiling mabuhay araw-araw, kung paano ka nagpapatawad, paano ka umiiwas sa kasalanan, at pati na rin kung iniiwasan mo ba ang bawal na sarsa ng adobo kapag alam mong ikamamatay mo ito. Ito ang nagdadala sa atin sa pinakamahalagang so what ng buong usapan ito Bakit nga ba may mga taong sumasali at nagiging tapat na tagasunod ng mga ganitong grupo? Hindi ito dahil tanga sila o uto-uto. Definitely hindi. Sa totoo lang, ang komunidad ni Olalo ay sumasagot sa isa sa pinakamalalim na pangangailangan natin, ang magkaroon ng katiyakan at kaayusan. Ang sakit ay nagpaparamdam sa atin ng labis na kawalan ng kontrol. Naguguluhan tayo kapag may mga hindi inaasahang nangyayari. Pero sa mundo ni Olalo, walang random. Lahat ay may kwento, may dahilan at higit sa lahat nakikita. Kaya pala, ganun na lang kagaan sa loob nila kapag na-decode na ang panaginip. Ikaw, kapag naniwala kang mayroong isang nilalang na hawak ang iyong black box, kahit magulo ang mundo, alam mong may nagmamasid na nakakaalam ng buong kwento mo. Kapag nag-iba ang sukat ng kidney mo, hindi lang yun dahil sa gamot o sa diet, dahil yun sa grasya ng Diyos. Oo, nagkakaroon dong nalalim na meaning yung mga simpleng bagay. Tapos kapag tumaas ang blood pressure mo dahil nag-adobo ka, hindi iyon malas. Ito ay paalala ng Diyos na kailangan mong umayos.
Nawala-wala ang pakiramdam na isa kang biktima ng isang malupit at walang pakialam na universo. Bahagi ka ng isang malaking at sagradong plano. Isang napakagandang pagbubuod. Ang mga tao ay naghahanap ng kwentong magbibigay kahulugan sa kanilang pagdurusa. At nagtagumpay si Olalo na ibigay ang kwentong iyon gamit ang mga bagay na pamilyar sa kanila. Isang kutsara, isang kalabaw, ang zoom, at ang black box. Nakakabilig talaga kung paano natin nare-resolwa ang takot natin sa kawalan ng katiyakan, no? Nagsimula tayo sa pag-iisip kung bakit naging babala ang sabaw ng isda at napunta tayo sa malalim na pangangailangan ng tao na maging bahagi ng isang nakaplano at ligtas na mundo. Maraming salamat sa matigagang paghimay nito kasama ko. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan na nanggaling sa ating talakayan ngayon. Ginamit nila ang konsepto ng black box ng eroplano para ilarawan ng pagre-record ng ating mga ginagawa araw-araw. Pero naisip mo ba sa totoong buhay, sa mundo ng aviation, kailan lang ba talaga binubuksan at pinapakinggan ng mga investigador ang black box ng isang eroplano? Oo nga no, kailan nga ba? Ginagawa lang nila ito kapag huli na ang lahat, kapag may nangyari ng malagim na sakuna o tuluyan ng bumagsak ang eroplano. Oo, totoo yan. Pag may crash lang nila hinahanap. Kaya ito ang tanong para sa'yo na nakikinig. Kung totoo nga may black box ang bawat isa sa atin na nag-iipon ng ating mga desisyon, stress at maling gawain, kailangan ba muna nating hintayin bumagsak ang ating kalusugan o tuluyang masira ang ating buhay bago natin suriin kung ano ang nasa loob nito? O kaya ba nating pakinggan ang sarili nating mga records habang tayo ay nakalipad at ligtas pa? Isang napakabigat at napakagandang paalala. Baka pwede nating buksan ang sarili nating black box ng mas maaga bago pa tayo abutan ng ating sariling silent killer. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama sa amin sa malaliman talakayan nito. Huwag kalimutang mag-isip, magsuri at maghanap ng kahulugan kahit sa pinakamaliliit na bagay. At marahil, dahan-dahan na lang muna sa sarsa ng adobo. Paalam.